Magandang hapon mga utak teleserye. So, meron tayong pag-uusapan ngayong hapon sa tungkol na nagva-viral na naman. Ito ay tungkol sa isang estudyante at grab rider. So, marami nagpasa sa akin, mga 2 tao. Nung issue na to na pwede natin pag-usapan ng 2:00 ng hapon or kung kailan ko ma-upload to sa hapon. No? Panghapon kasi mga ganito yung content ko eh. So, ito yung post, no? Actually, nirepost ito ni James Deakin. So, ito yung post. At babasahin natin muna yung mga opinion bago ko opinionan, no? So, ito yung original post nung ano. Para nagkasagutan sila sa ano eh. Sa post eh. So, basahin muna natin tong post ni ito yung student, no? Ito yung post ng estudyante. Sabing ganon, sexual harassment daw. So, do not book or get a car with this driver. Jericho De Luna Narvaez. Silver Toyota Vios NFR 2826. So, may plate number. Grab, I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. Our Grab driver masturbated during the trip. So, nagsarili daw yung driver. My sister and I just finished our activity in school. Since it was late, we booked a Grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. The moment we got in the car, this maniakis was already breathing heavily and was acting weird. I was tired from today, but my gut told me to stay alert. 5 minutes pa lang, I started hearing squishing sound. Squishing sounds daw. And he also was breathing more heavily, almost moaning in fact. Parang umuungol na daw. I immediately got it. I now fully zip up my jacket, alerted my sister discreetly, and message our dad. Minessage niya daw yung tatay niya. Who booked the trip to report immediately. I had to wait a little bit to find an area that was more in public and that I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. I can't be scared or even sounds like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked up us at per school gate. He knew we were students. Alam daw na students. He was in the middle of his session, quote-unquote session, when I asked him out loud if he was okay. I told him that I noticed he was breathing super heavily. Nagulat siya and tried to laugh it off. So, tumawa lang. Kasi nga, ang sabi ni ate, di ba? Parang humihingal na daw, na almost na parang umuungol na. So, tinanong niya, okay ka lang ba, Manong? I kept asking angrily, anong meron? I looked him straight in the eyes. He said, nabusog daw kasi siya sa dami niyang nakain na kanin. Nakataas yung shirt niya and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got louder. Yung squishing sound, yung parang may nilalamas. Then, he proceeded to continue what he was doing. Sabi niya, wala ma'am, ang taba kasi. Tinanong ko, ano yung naririnig ko? Hindi sir, nagjajakol ka eh, sabi nung babae. At this point, he got scared and started apologizing. Sakto na, I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad booked the ride. My sister and I got out safely and went in the nearest fast food place. But hindi naka-child lock, nor did he notice that I unlock yung side ko. Our dad is on the way to get us. Nag-grab nga kami para safe, tapos ganito, naka-shirt, jacket, and pants ako. Yung kapatid ko naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Diba?
Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in hell for people like this. Mamaya mag-opinion ako, no? So, yun nga ang nangyari daw. Binuk sila ng tatay nila. Then, nagsarili yung driver. Tapos, naririnig niya nga daw, mabigat daw yung hinga. Tapos, almost na parang umuungol na. Tapos, diniretsa niya. Hindi, sir, nagjajakul ka eh. Tapos, biglang nag-apologize daw. So, ito yung version nung lalaki naman. Si Jericho Narvaez. 'Di ba? So ito yung sinabi niya. Nabasa ko po ang post ni Miss Daniela Charles tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako nagma-masturbate sa ride at hindi ko po gagawin ang karumal-dumal na gawaing ito sa publiko. Ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakagaling ko lang maghapunan at dahil sa kabusugan ay hinihingal. Naiintindihan ko kung paano ito maaring ma-misinterpret ni Miss Daniela. Pero, uulitin ko po, hindi ako nag-masturbate. Mapapatunayan din po ni Miss Daniela na kailanman ay wala akong nilabas na ari sa kasagsagan ng ride. Gusto ko lang din iklaro na ako po ay hindi nagsusorry o nagpanik nung ako ay hinarap at kinumpronta ni Miss Daniela Charlize. Dahil wala naman po akong ginagawa masama. Mas nagtaka lamang po ako dahil bigla silang nag-request bumaba. Kinamusta ko rin po sila kung bakit sila nagpapababa. Papatunayan po ito ng audio protect recording ni Grab na kasalukuyan ko na rin pong nilang nire-review. Meron palang ganun ang Grab. 'Di ba? Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking sasakyan. Ako po ay may katabaan lamang kaya iba ang tunog ng aking hingal na maaring ma-interpret bilang squishy sound. Hindi yung iba ang squishy sound eh. Doon sa doon sa hingal. Pasensya na po kung ito ay nakakabahala sa iba. Naiintindihan ko kung bakit ako pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi pa po ako nakakabiyahe hanggat hindi matapos ang investigasyong isinasagawa. Kung kinakailangan, willing po akong harapin at kausapin ng personal si Miss Daniela at ang kanyang ama. Humihingi po ako ninyo ng pangunawa at naway imbestigahan ito ng patas at maayos at matapos na ang mga maling akusasyon at panghuhusga. Dahil naapektuhan na rin ang aking pamilya, lalo na ang aking anak. Dahil sa dami ng bashing at maging death threats. Siyempre, utak teleserye vibes men di ba? Pero hindi pa kita inaabsuelto sa opinion ko ha. Mga kasama, nagpapasalamat po ako sa inyong pangunawa at suporta. Nauunawaan ko po ang inyong galit dahil grabe din po ang aking pinagdaanan ngayon. Pero sana po wag nating personalin at i-bash si Miss Daniela. Nanalig na lang po ako sa investigasyon ni Grab. Maraming salamat po. Ang pamunuan ng Grab ay kasalukuyan nag-iimbestiga na po sa nangyaring insidente na ito. Salamat po ulit sa inyong suporta ng pangunawa. So basahin natin yung opinion ng ibang netizen Baka makapulot tayo ng clue sa pinagdedebatehan na to. Dito tayo kay James Deakin. Ito kilala ko si James Deakin eh. Kilalang influencer to si Sir James Deakin. So sabing gano'n ni James Deakin, I just read through the viral story of the Grab driver who was accused of masturbating while driving two students from St. Paul. So St. Paul pa, no? I won't mention any names anymore because I think this has already been blown well out of proportion. And there's already been so much unnecessary damage caused by weaponizing social media. Kadalasan yan Siyempre, ang unang kalaban dyan yung mga utak teleserye eh. Pero again, hindi ko pa alam
sa ngayon, kung ano yung sasabihin ko mamaya sa opinion ko. 'Di ba? I-analyze naman natin eh. Quite frankly, I'm appalled how it was gotten so far. Without getting into details, the basics you need to know are that a student from St. Paul got into a Grab and accused the driver of masturbating while he was driving. So, inakusahan nga ng estudyante na nagsasarili yung driver. There was no video, walang video, but there is an audio recording. So the accusation is based on his breathing, which according to the student who posted sounded like he was pleasuring himself. So na-misinterpret yung paghinga na na umuungol or siguro ganon. The driver has responded on social media and clarified that he suffers from a condition due to his weight and hypertension. And that's really how he sounds, especially after eating food that is not good for him. 'Di ba? He said, nagpaliwanag daw siya sa pasahero, pero umalis din daw. They fled his car and went straight to social media. Ito yung mali eh. 'Di ba? Now this man's life is in ruins. He has been suspended yung yung account niya sa Grab, tapos nawalan tuloy siya ng kikitain. Now, I wasn't there. Wala daw si Sir James Deakin doon. I don't want to make any categorically statements about who is telling the truth. But I can tell you this, social media is not a place figure. Ito din yung nasa isip ko kanina eh. O hindi ako nang gaya ha. 'Di ba? Social media is not the place to figure out and everyone is entitled to due process. Dapat hindi parang oo nga naman parang hindi ka dapat sa social media nagreklamo, 'di ba? It is a very serious accusation, one that could ruin a person's and a family's life. This man has daughter himself and neighbor. So medyo lilining naman ngayon na mag-uutak teleserye naman dun sa driver kasi nga nakakaawa, nawala ng trabaho. Pero hindi talaga natin alam eh ang nangyari, 'di ba? Maaring totoo yung sinasabi nung estudyante, 'di ba? Maaring nagsisinungaling si driver or maaring nagsisinungaling naman si estudyante, nagsasabi ng totoo si driver na as of this writing, the students has deactivated their social media due to backlash, 'di ba? So nag-deactivate ng social media yung student. But that was only after it went viral and Grab driver came forward because his name and details were released by her. Bawal yun lalo ng plate number pati. And he was being harassed and even claimed to have received death threats. Grab has an audio recording in the car and they are reviewing that now. If it turns out that if it wasn't what he was accused of, what then? Sorry na lang, kuya, gano'n na lang. 'Di ba? Conversely, if it is proven that there may be a case, it would be already compromised because of the student's post, which has distorted public opinion and could lead to a dismissal because of drivers' rights were also violated. 'Di ba? Ito minsan ang hindi naiintindihan ng iba eh. Kahit minsan tama ka, 'di ba? Halimbawa, ganito proven naman may video na tinangka kang rape ni Juan. 'Di ba? Na videohan mo. Walang damit si Juan, sinasalakay ka. Tapos pinost mo yun sa social media. Tapos ito si Juan, taga Santa Mesa Street ng kanto na kanto na na yun eh. Street eh. Taga Santa Mesa Street sa Manila. 'Di ba? Talagang detalyado yung address na binigay mo. Siya yung mukhang mayayari ka din doon. Tapos ang cellphone number niya ay 091 blah 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 blah. 'Di ba, men? Mukhang mayayari ka din doon. Although na tama yung nakita nga naman na sinusugod ka. May right pa rin daw yung criminal.
'Di ba? Although na minsan nga satisfying nga naman na yung mga kriminal ay instant justice kasi iyon eh, 'di ba? So either way you look at it, it was quite literally the worst way to handle it. Think before you post. Ito yung sinasabi ko, no? Parang ano na ito eh, ibang version naman ito ng Sampaguita Girl, 'di ba? Dito sa point na to kasi kung aalisin natin yung pagkautak teleserye natin. Hindi pa natin alam talaga kasi unang-una wala namang video eh. Wala tayong pagbabase ng opinion dito. He said, she said kasi ito, men. 'Di ba? Ito yung mahirap sausawan. Yes, sinasawsawan na natin ngayon to kasi nga nag-viral sa social media eh. 'Di ba? Marami nang nakakaalam nitong pangyayari na to. 'Di ba? Ay marami pa palang ano. Hindi, same lang pala. 'Di ba? Yun nga, he said, she said, parang ganito, no? May nagki-claim na victim dyan na wala namang ebidensya. Then magpapaliwanag naman sila. Hindi natin alam kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Pero ang ang pinaka lumilitaw na talagang mali dito, men, yung pagpo-post sa social media. Pwede siguro, pwede, no? Pwede mag-post ka sa social media after ng investigation na patunayan na tama ka. 'Di ba? Halimbawa, napatunayan natin si Juan ay talagang minanyak ako. 'Di ba? Actually, wag mo nang pangalanan. Siguro kung gusto mong mag-share sa social media, yung experience mo na lang para maging aware din yung iba na katulad mong sasakay sa Grab rider. 'Di ba? Yung experience ko lang, uy, kayo mag-iingat kayo kasi ako nag-book yung tatay ko ng Grab. Sumakay ako, 'di ba? Tapos nagsarili yung yung driver. Tapos nung inimbestigahan din napatunayan totoo. Kayo mag-iingat kayo ha dahil base sa experience ko. Hindi mo na yung kasi ang goal nito, men, nung pinost mo nito, ang goal nito parang gusto mong instant justice eh. Pinost mo kasi yung yung name. Ito ba yon? Ay hindi, doon sa isang post, no? Sinabi yung name eh. Yung experience mo na lang kasi yung mga name na yan para sa husgado na lang ito. Pag nagkaso ka na, 'di ba? Para sa husgado na yan. Yung experience mo na lang, pwede siguro, no, wag ka na lang mag-mention ng wag ka na lang mag-mention ng name. Sige, halimbawa, kung talagang frustrate, kaya, feeling ko kaya siya nagpo-post ng ganito, naghahanap siya ng validation eh. Yung parang, kailangan may kakampi ako. Kadalasan ganyan yan eh. Madalas na gumagawa niyan, yung mga talo sa Sabagay, ako minsan nagpo-post din, Yung maramdaman mo ba na ikaw yung panalo, kaya ka nagpo-post? Di ba naghahanap ka ng simpatsya? Di ba? Parang naghahanap ka ng validation, yun nga yun eh. Guilty din ako minsan dyan sa ganyan. Lalo na pag may mga bobong nagko-comment sa akin, di ba? Yung inaaway talaga ako. Pero I see to it na sila yung unang tumarantado sa akin bago ko sila i-post. 'Di ba? Ito kasi naman ang nangyari dito kasi yun nga, no, kung i-share mo itong ganitong pangyayari, hindi ka na sana nag-mention ng name or plate number. Sige, kwento mo na lang, 'di ba? Now, dito magda-dive naman tayo dito sa ito, may picture pa nga May picture nung may screenshot pero hindi na pinakita eh. Pero magda-dive tayo dito sa kwento niya, Tingnan natin yung logic ng kwento niya. 'Di ba? Sabi niya ganon. Sa bagay, hindi ako nakasilip ng I don't know, may nasisilip ba kayong mali dito sa kwento? Yung kwento hindi natin sasabihin kung totoo to o hindi. Hindi naman natin kasi alam eh. Pero dito sa sa part ng Grab
dito ako nakakita ng parang medyo mali sa kwento nung Grab rider. Sabi niya ay, ako po ay overweight, may hika at high blood. 'Di ba? Kagagaling ko lang. Ako, kung may condition ka ng ganyan, for me, nag-handle ka kasi ng pasahero eh. Mukhang hindi mo linya dapat yung ganyan trabaho. What if atakihin ka ng asthma or ng tumaas ang dugo mo habang nagmamaneho ka? Pag may ganyan ka, mukhang hindi Grab ang trabaho para sa. Opinion ko lang naman, no? Kasi delikado min ito para sa mga pasahero mo eh. 'Di ba? Tapos may sinasabi siya dito, yung squishing sound. Squishing sound. Alam niyo ba ibig sabihin ng squishing sound? Itong sinasabi niya dito, yung squishy sound na yon ay tunog daw ng hingal niya yung hindi tunog ng hingal ang squishy sound. Ang squish, ano ba ibig sabihin ng squish? Yung parang nilalamutak mo. Yun ang tunog nun eh, yung gumaganon, hindi paghinga ang squishy sound eh. Parang ganun ang squishing sound eh. Yung parang may nilalamutak ka, hindi paghinga yung eh. Na-explain naman ni ate na yung paghinga mo na describe niya naman na heavy. Pero yung squishy sound hindi mo pwedeng ilusot na paghinga mo yun eh. So, dito sa statement ni Grab driver, inaamin niya na may squishy sound talaga. Kaya lang, ininterpret niya yun as hingal niya. Paano nagiging squishy sound ang paghinga? Tingnan nga natin ang meaning ng squish para maintindihan sa Tagalog, English to Tagalog. Medyo may pagkakonyo kasi yung babae. Siguro anak mayaman. Kaya nasasabi niya yung squishy sound. Squish meaning, pumipisil Hindi parang may nilalamuta ka niyan. Pag squishy sound, hindi paghinga ito. May sariling definition yung paghinga eh. Well, kung ang pag-uusapan natin, yung post hindi, ulitin ko hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyari. 'Di ba? Pati yung audio, may nakarinig na ba ng audio? 'Di ba? Hindi rin natin panaririnig yung ako. Ewan ko sa inyo kung narinig niyo na ba yung audio nito. Hindi pa rin natin naririnig yung audio, pero nung sinabi ni ma'am na may squishy sound daw, then parang kinonfirm naman ni Jericho Narvaez na may squishy sound. Tapos sinabi niya paghinga niya daw yon. Hindi nag-fit eh. Siguro pwedeng sabihin na may whistling sound, may sumisipol na sound, pwedeng paghinga mo yon. Characteristic ng paghinga mo yon, yung whistling sound. Ano pa ba ang pwedeng characteristic ng paghinga? Parang husky, 'di ba? 'Yun. Ano yung characteristic ng paghinga, pero squishy, parang nilalamutak yun eh. 'Di ba? Ito inoobserban ko lang naman dahil parang kinonfirm ng driver na may squishing sound talaga, kaya niya inexplain. No? Well, hindi pa rin naman natin alam. So ito yung pinost pa yung picture Ito yung tapos ito yung driver, grabe. Ito, nasa to nasa public to, hindi ko naman nilabas ito ng wag mo na maging totoo naman. Siguro kung ito mga utak teleserye, maging lesson natin si Sampaguita Girl. Siguro ang gagawin natin, pag may nabasa tayong post,
ang i-analyze na lang natin siguro. Siguro, hindi naman natin mapipigilan yun, lalo na kung interesting yung kwento. Di ba? Hindi naman natin, hindi naman natin alam yung kwento. Siguro yung, ang i-analyze mo na lang, hindi yung tao, wag na nating pansinin siguro yung tao. Di ba? Interesting naman talaga yung kwento. Lalo na pag nakarinig, ay, ganun yung nangyari. Di ba? Parang, tayo kasi sarap na sarap tayo sa chismis eh. Huwag kayong plastic ha. Pag may chismis kasi, sarap na sarap tayo. Ako kasama din ako dyan. Uy, ano yung balita? Di ba? Parang, ano na sa atin yan eh. Parang, drug sa atin yan pag may chismis, di ba? Pero siguro, mas maganda siguro, ang pag-usapan na lang, ay yung ito, pinost na yung mismong ni ate, oh. Diba? Hindi naman, ayoko na magsalita. Diba? Siguro, doon na lang tayo sa magkomento siguro doon sa sitwasyon or doon sa nangyari. Huwag na doon sa mismong tao siguro. Alam mo, kung nagkwento man si victim ng ganyan, siguro may i-comment na lang natin. Kaya sa susunod, mag-ingat talaga tayo, bla bla bla. Hindi na yung, putang ng driver yun. Sino man driver yun? Si Juan? Gago talaga si Juan. Punta sa account ni Juan, mumurahin si Juan. Diba? Tapos bigla makukuryente kayo lahat na ang mali pala yung babae. Diba? Tapos mumurahin nyo na naman yung babae. Lumitaw yung investigasyon na ang mali talaga yung driver. Di nyo na alam, diba? Pangit nyo, magmumukha kayong tanga nun, men. Diba? So, ano masasabi nyo dito? Ano masasabi nyo dito mga kababayan ko? Hindi natin alam parehas eh. 'Di ba? Pero medyo may nakita akong butas do sa part ng driver. Yung sinasabi dito, may post dito na na napatunayan daw ito ha. Sabi dito, estudyanteng si Daniela Charles nag-deactivate na ng Facebook account. Na-booking nga ba na nagsinungaling lang yung daw at maling paratang, 'di ba? So, ito naman ang tatanungin ko sa inyo, no. Ito wala akong pinapanigan na either of them baka nagsasabi sila ng totoo. Pero dahil lang ba sinagot yung accusation, mali na itong biktima? Dahil sinagot niya hindi, mali naman talaga yung biktima kasi pinost niya eh. Dapat hindi siya nagreklamo sa social media. Babaguhin ko yung tanong ha. Hindi na ba totoo ang kwento nitong Daniela Charles? Dahil nagsalita na si Sir Jericho? Tapos tinan mo ha, kung makikita mo pa itsura nung hindi rin naman katabaan yung yung driver eh. Kung ito yung picture talaga ng driver, hindi rin naman katabaan yung driver men eh. Hindi siya katabaan. 'Di ba? May makilala pa ako si Ninong Ray, mas mataba pa dito, hindi naman ganun humingal eh. I don't know, no, dahil sa asthma. Sa bagay, mayroon naman talaga may mga asthma. Pero kung high blood ka at asthma ka, 'di ba? Kung 'yun ang defense mo, hindi ba mas lalong yayarian ka ng Grab doon dahil hindi ka fit mag-handle ng mas nakikita ko maraming butas si driver. Feeling ko lang. No? Again, hindi ko rin naman alam. Baka mali din ako. Maaring mali ako, ha? Diba? Hindi sapat yung porkit sinagot niya ito ay mali na yung biktima. Kasi automatic naman yan eh. Kahit sino namang akusasyon na na kahit sino naman na akusahan, lalo na't mapapahamak siya, magdadahilan pa rin. 'Di ba? Magdadahilan pa rin yung 'di ba may mga nahuhuling snatcher, no? O ikaw daw nagnakaw, hindi ako, nadamay lang po ako doon. So paniniwalaan na ba agad natin na nadamay lang talaga siya? Dahil sinagot niya. 'Di ba? Dadaan pa rin naman sa yan eh. Sa investigation eh. Kahit na may pahayag si
Maganda nga naman na nag-explain si si Jericho Narvaez na driver, pero wag natin pangawakan. Siyempre na-mention nung driver na may anak ako. Patay na tayo diyan eh pag na-mention na yung mga anak. 'Di ba may dalawa akong anak naghahanap buhay. Nag-aano, 'di ba? Pag mga ganyan men, mga ganitong banatan na 'di ba? May anak ako. Hindi ko magagawa 'yan dahil may anak ako, dalawa. Ako ay may sakit. Ako ay may That is bullshit. 'Di ba? Hindi ko sinasabing bullshit yung sinabi nung pero yung mentality na maaawa tayo dahil doon sa mga kwento na ganon. 'Di ba? Again, hindi ko pa alam kung sino yung 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 nagsasabi ng totoo, pero opinion ko lang naman kung kwento versus kwento. Medyo nasasablayan ako doon sa ni Grab driver. Nagalit na kayo sa akin, okay lang naman. Sanay naman akong may nagagalit sa akin eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon.